Mare, napadaan ba dito si Joylyn? Hindi, Mare. Nawawala ba siya? Gilbert, hatid ko lang to anak natin sa eskwelahan na. Oh, sige. Mag-ingat ka. Ingat kayo. Nitong Marso, nabalot ng takot ang mga kababaihan sa bayan ng Tarangnan sa Samar. Pinasok mo niya yung bahay. Sino ka? May taong napabalitang gumagala at nag-ahasik daw ng lagim. Sumasalakay siya, mapaumaga man o 10 oras ng gabi. Sino ang suspect? At paano matitigil ang ginagawa niyang karumal-dumal na krimen? Isang usok ang napansin ng mga residente sa loob ng kakahuyan sa Barangay Karunghan sa Tarangnan, Samar. Parang may usok doon, no? Nang lapitan, laking gulat ng mga residente sa kanilang natagpuan. Wala pong lalapit. Tila 10 tao ang kanilang nakita. Ano yung pamahala rito? Samahan po kayo. Nakakita yung mga tao doon na may nagsunog. Kinabukasan, sa dalampasigan ng parehong barangay, isang kahina-hinalang sako ang nalambat ng isang mangingisda. Magkakalapat. Dali ah. Ano destination? Sa cellphone video na kuha ng ilang residente, makikita ang isang puting sako sa dalampasigan ng Barangay Karunghan. Mapapansin din na may mga bato sa labas nito na tila nagsisilbing pabigat. Nang buksan ng sako, dito na tumambad sa mga isda ang sunog at putol na katawan ng isang babae. Dito ko na bangga yung kuwan sa bangka ko, yung patay. Bumalik lang ako, napunta ko sa kapitan sa barangay. Ipinagbigay alam ng mga residente sa Tarangnan Police ang kanilang mga nakita. Dali ah. Ano destination? Yung nakita doon, yung katawan pero wala ng paa at wala ng kamay, mayroon pa namang ulo, ma'am. Agad nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Ayon sa necropsy report mula sa Rural Health Unit ng Tarangnan, Samar, kumpirmadong buto ng tao ang nakuha mula sa sunog. Bago nito, isang babae rin ang napaulat na pinagtangkaang gahasain umano sa loob mismo ng kanyang bahay. Ano ang kwento sa likod ng sunod-sunod na krimen na naganap sa tahimik na barangay ng Karunghan sa Samar? At sino ang babaeng natagpuang Nabulabog ang payapang bayan ng Tarangnan sa Samar matapos matagpuan ang sunog na katawan ng isang tao sa gubat. At sa dagat, sino ang nasa likod ng pagpaslang? At paano nangyari ang krimen? Pinasok po niya yung bahay ko. Sa investigasyon ng mga pulis, lumilitaw na may isa pang babae ang inatake sa parehong lugar. Pumasok sa bahay ng isang residente ng Barangay Karunghan sa Tarangnan, Samar ang isang lalaki. Mayroon siya lang inakyat siya sa sa bahay nila, ma'am, ng madaling araw. Dito, nadatnan niyang natutulog ang dalaga na itinago namin sa pangalang Jelly. May balak, kung anong balak niyang masama, yung pagkakasabi niya, yung gagamitin niya o may kipagtalik ba siya, ma'am? Nang magising si Jelly, agad siyang nagpumiglas at humingi ng tulong. Nag-resist siya ba? At saka tumakbo na palabas ng bahay nila, ma'am. Noong mga oras na yun, nakatakas naman ang lalaking nagtangkang gumahasa kay Jelly.
Ayon kay Jelly, nakilala niya ang taong nagtangka sa kanyang buhay. Kilala mo ba yung taong naloob sa bahay mo? Opo. Ito po, si Danny. Sino ang lalaking ito? Lingid sa kaalaman ng mga kawani ng barangay. Problema mo, ha? Sa gitna ng pagpapablatter ni Jelly ng tangkang pangnag-aasa sa kanya, isa na namang babae ang malalagay sa tiyak na kapahamakan. Tinangkang gahasain ng isang hindi pa nakikilalang lalaki ang biktima na itinago namin sa pangalang Jelly. Pinasok ko na yung bahay ko. Sino ka? Bandang madaling araw, mayroong nag-complain ma'am na babae na inakyat siya. Naho akong gahasain kung hindi lang ako nanlaban at nakalabas agad na bahay. Agad namang tumakas ang lalaki na nagtangka sa biktima. Nakilala mo ba yung taong naloob sa bahay mo? Opo. Ito po, si Danny. Danny Leanio po. Boys, sige, imbitahin niyo siya dito. Opo ma'am, kilala niya. Kababarangay ma'am. Sa gitna ng pagsusumbong ni Jelly sa barangay, isa pang babae ang malalagay pala sa panganib. Gilbert, hatid ko lang tong anak natin sa eskwelahan, ha? Oh, sige. Mag-ingat ka. Ingat kayo. Ayos na po. Para mabuti ha. Tahimik at simple ang pamumuhay ni Joylyn Simbahon, residente ng Tarangnan, Samar. Dalawa ang anak ni Joylyn sa kanyang kinakasama. Ayon sa kapatid ni Joylyn na si Jam, pangkaraniwan na kay Joylyn na ihatid sa eskwelahan ang kanyang mga anak. Tapos yung mga anak niya, hinahatid lang niya sa barangay para mag-aaral. Tapos babalik siya hapon sa fish pan. Walang kamalay-malay si Joylyn na sa gitna ng araw-araw niyang gawain sa kanilang lugar, isang malagim na krimen ang magaganap. Alas 8 ng umaga noong March 1, 2024. Bisita ka, Joylyn. Napadaan lang po. Bumili kasi ako ng tubig dun sa malapit. Nay, okay lang po ba makahingi ng pang-almusal man lang? Oo naman. Matapos maihatid ang dalawang anak, dumiretso sa bahay ng kanyang mga magulang, si Joylyn, para humingi ng tubig at kape. Agad ding umalis si Joylyn sa bahay ng mga magulang. Habang naglalakad pa uwi, isang lalaki raw ang kanyang makakasalubong. Yung plano niya talaga, gagamitin niya. Kaya yang hindi pumayag, pumalag yung babae. Problema mo, ha? Makaligtas kaya si Joylyn sa tiyak na kapahamakan? Pauwi sa kanilang bahay sa Samar ang 30 taong gulang na si Joylyn Simbahon umaga noong March 1, 2024. Lingid sa kaalaman ni Joylyn, isang matinding panganib ang nag-aabang sa kanya. Habang naglalakad sa kakahuyan si Joylyn, isang lalaki ang kanyang nakasalubong. Sinubukang manlaban ni Joylyn, pero Ang sabi ng suspect, isang beses lang daw niya sinaksak yung biktima. Sa likod daw niya sinaksak yung biktima. Pero hindi pa pala rito matatapos ang krimen. Dahil kahit duguan na, walang awang pinagsamantalahan ng lalaki ang biktima. At saka yung sabi niya, habang buhay pa,
ginahasa niya, ma'am. Nang mapansin na hindi na humihinga si Joylene, kumuha ng gasolina ang lalaki. At saka sinilaban ang looy walang malay na si Joylene. Sabay takas ng suspect mula sa crime scene. Samantala, noong mga panahong yun, nasa Karunghan Barangay Hall naman si Jelly, ang babaeng pinagtangkaang gahasain ng isang lalaki noong madaling araw ng March 1. Pinasok po niya yung bahay ko. Na ho akong gahasain kung hindi na ako nanlaban at nakalabas agad ng bahay. Sino ka? Nakilala mo ba yung taong naloob sa bahay mo? Pinangalanan ni Jelly ang lalaki na pumasok sa kanyang bahay. Tinawag namin siyang si alias Danny, 33 years old, mangingisda at residente rin ng parehong barangay. Ang ginawa ng mga barangay official, pinatawag itong si para sa confrontation. Matagal mo na bang kakilala yung taong to? Hindi napigilan ni Jelly ang sarili nang makaharap ang taong nagtangkang humalay sa kanya. Hayop ka! Demonyo ang gago ka! Banyak! Hayop ka! At saka doon naman sa confrontation nila, nag-amin naman kakalitong suspect natin na siya nga yung umakyat sa bahay ng babae. Banyak ka eh! Sana mamatay ka na! Hayop ka! Tama na yan. Upo kayong dalawa. Ayon sa kawani ng barangay Karunghan, inamin ni Danny na nakainom siya nung gabing yun at wala siya sa sarili nang pasukin niya ang bahay ni Jelly. Demonyo ka! Hayop ka! Napakahayop mo! Sa panahon na yun, lasing daw siya, ma'am, nakainom siya. 3 days na nag-iinom siya, ma'am, sa pagkakasabi niya. Humingi rin si Danny ng tawad sa babaeng biktima. Nung umagang yun, nagdesisyon si Jelly na patawarin ang lalaki at hindi na magsampa ng reklamo. Sige ka! Pakawalan nyo na yan! Pero siguraduhin nyo, hindi na makakalapit ang bugong na to sa akin. At dahil walang reklamong isinampa laban sa binata, pinauwi ng barangay si alias Danny. Pero lumalabas na matapos magtungo sa barangay, nagpunta raw sa kakahuyan si Danny. Habang nag-uusap-usap sila sa barangay, itong suspect ay hindi raw mapakali. Ang sabi niya, mayroon pa daw siyang pupuntahan kaya nagmamadali siya. Dito, isa pang krimen ang pilit niyang pagtatakpan. Lumalabas na ang lalaking nagtangkang gumahasa kay Jelly ay siya ring sangkot sa pagkawala ni Joylene. Nang makitang hindi tuluyang nasunog ang buong katawan ni Joylene, isinilid ng suspect sa sako ang ibang parte ng katawan ng biktima. Nung makita niya na hindi lahat ng parte ng katawan nasunog, so natakot siya kasi baka makita ng mga tao. So ang ginawa niya, linilagay niya sa sako, dinala niya doon sa may tubig, ma'am, sa dagat. Nilagyan niya ng bato para hindi lumitaw. Ano ba sunog? Sunog na lawas, guys, yan na naging tutuhan. Ano ang matutuklasan ng mga otoridad sa patuloy nilang investigasyon? Ay, nang bukog ito, Kap. Oo, sir. Kagintirop. Gintirop ni Ran bukog. Hayop ka! Banyak! At mahuli kaya ang suspect sa malagim na krimen? Tanghali noong March 1, 2024, lumapit sa barangay sa Tarangnan, Samar ang pamilya Simbahon para humingi ng tulong na mahanap ang nawawalang si Joylene. Anong oras niyo ba huli nakita si Joylene? Kanina pa, mga alas 8:30. Hindi ba tinext o tinawagan? Kanina pa rin, hindi naman ako sumasagot, sir eh. Ay, Mare,
Napadaan ba dito si Joylyn? Hindi, Mare. Kanina pa ako dito. Hindi ko siya nakikita. Nawawala ba siya? Hindi pa daw kasi umuwi eh. Anong nangyari doon? Hindi daw dito napadaan eh. Sabi nila, mayroon daw isang babae, hindi umuwi sa kanilang tahanan. So, nang hindi nila mahanap, so instruction sa kanila ng barangay captain, mag-report sa police station. Kasama ang Tarangnan Police, sinimulan ng pamilya ang paghahanap kay Joylyn. Nagpunta kami doon sa daanan patungo sa kanilang bahay. Kasi yung sabi ng nakakita sa kaniya, pabalik daw ng pabalik ng tahanan nila sa kanilang bahay. Sa gitna ng paghahanap kay Joylyn, ilang mga bakas ng dugo ang napansin nila sa isang bahagi ng kakahuyan. Papunta sa looban yung dugo. Joylyn! Sundan natin. Gilbert! Gilbert, talaga! Tingnan mo, may dugo dito, oh! Sa habang nandoon kami, may nakita doon na bloodstain. Kakaunti lang po, ma'am. Mga patak lang, ma'am. Trace lang, ma'am. Parang may usok doon, oh! Sir, malalapit ha. Opo kayong lalapit kami ng pamahala rito. namin yan, sir. Hanggang sa matagpuan ang mga labi ng tao na sinunog sa gubat. Dito sa lokasyon na to, dito sinunog yung katawan, dito niya sinunog sa lugar na ito. Sa tao ito eh. Ang ibang parte ng katawan ng biktima ay natuklasan namang nakasako at itinapon sa dagat. Dali ah. Ano destination, bro? Dito na kinumpirma ng pamilya na si Joylyn ang natagpuang putol-putol ang katawan. Kasi yung natagpuan na parte ng katawan, meron pang part na makikita mo na babae siya. At saka wala naman ibang nawawala dito sa kanilang barangay. Na-confirm ng pamilya na siya na nga yung nawawala nilang kaanak. Nanghihina ako. Ang hirap nga tanggapin po. Kasi siya lang mag-isa na babae sa amin. Tapos gagano rin. Ganun lang nangyayari. Mabait po yun. Wala naman po yung kaaway eh. Sa inilabas na medical legal ng Regional Forensic Unit 8, lumalabas na hemorrhagic shock at 4th degree burns ang naging sanhi ng pagkamatay ni Joylyn. Samantala, matatandaang nung umaga ng March 1, nagharap sa barangay sina alias Jelly at alias Danny dahil sa tangkang panggagahasa ng lalaki. Sino ka? Hinala ng mga pulis, posibleng magkaugnay ang mga naganap na krimen. Nung malaman namin na yun ang umakyat sa bahay ni so nagkaroon kami ng aniyan, siya yung naging person of interest namin. Kaya naman agad hinanap ng mga pulis si Danny. So may nakapagsabi sa amin, na sa isang barangay mayroon siya doong kapatid. Naglagay ng checkpoint ang Tarangnan Police para masigurong hindi makakaalis ng kanilang bayan ang suspect. Sinabihan ko yung mga tao ko na hiwa-hiwalay kami paghanap sa kanya. Yung iba sa ibang barangay, yung iba doon sa may exit point ng barangay. Hanggang sa namataan ng mga otoridad si Danny. Lisensya, Brad. Oh, bakit to, sir? Checkpoint lang. Nandoon na kami, ma'am, sa isang barangay. Doon namin siya nakita siya na papasok. Danny Linteas. Oh, sir. Iniimbitahan ka namin sa presinto. Sir, bakit? Paano itong motor ko? Itabi niyo na lang yan. Sa presinto na tayo mag-usap. Sige na. Dinala sa Tarangnan Police Station si alias Danny. Sige na. Ayon sa mga investigador, inamin ni Danny na may kinalaman siya sa pagkawala ni Joylyn. May nakakita raw sa'yo na lasing. Habang papasok ka sa masukan na bukirin na malapit sa palaisdaan. Nandun ka ba kaninang umaga?
Nakita mo ba yung babaeng to? Hindi po. Kung magsisinungaling ka, magkakapatong-patong ang kaso mo. Huling tanong ko na sa ito, ikaw ba ang pumatay doon sa babae? Opo. Sa pagtatanong namin sa kanya, nagsabi naman siya kaagad na siya nga yung responsable ng nawawalang babae, siya ang pumatay daw. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, isang residente rin ang nakapagsabing umaga noong March 1, narinig niya na tila may nag-aaway sa kakauyan. Ano bang problema ko? Ha? Tawan mo ko! Mayroong nakarinig doon sa pinangyarihan ng krimen, medyo malayo-layo, pero may nakarinig doon na humihingi ng saklolo. Pero yung sabi ng nakarinig, hindi daw sila nag-react. Inakala raw ng residente na away mag-asawa ang nagaganap, kaya hindi niya ito nilapitan. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis, inabangan ng suspect na si Danny, si Joylene, habang pauwi sa kanilang bahay. Kaming payakap. Problema mo, ha? Inabangan daw niya sa daan. Sabi niya, didiskartihan daw niya, pero pumalag daw. Tawan mo ko! Walang awang sinaksak ng suspect ang biktima. Matapos gahasain, kumuha ng gasolina ang suspect at binuhusan ang katawan ng biktima ayon sa investigasyon ng mga pulis. Kasi parang sakit niya na. O kasi ganyan talaga. Siya lang kasi yung babae sa amin, maging nag-iisang babae. Pinaglaroon daw po siya. Tapos sinatak pababa. Tapos yung pinagsusuntok niya yung mukha niya, pinagampas ng kahoy. Okay naman. Si Mari, kamusta na? Suke! Ayon sa mga pulis, posibleng araw-araw nakikita ni Danny sina Jelly at Joylene, kung kaya alam niya ang galaw ng mga biktima. Sa pagkakilala mo, magkakilala sila kasi magkabarangay sila. Pero yung pagtatanong namin, wala naman silang relasyon, ma'am. Naharap sa kasong pagpatay ang suspect na si alias Danny. Kasalukuyan siya nakapiit sa Tarangnan Municipal Police Station. Yung murder case, ma'am, hindi dyan billable, ma'am. Sinubukan ng Pinoy Crime Stories na makapanayam ang suspect, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa pagkawala ni Joylene, naulila sa ina ang kanyang dalawang anak na edad 9 at 11. Kung makakalabas man lang siya, kulungan. Gagawin ko rin yung ginawa niya sa atin. Sana magbuo siya sa sa kulungan. Gusto sana namin justisya lang. Pangako ng pamilya, hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para kay Joylene. Sana na lang bantayan niya yung mga anak niya kung saan man siya ngayon. Kasi mahal na mahal ko po siya. Paalala ng mga otoridad, walang krimen na mapagtatakpan. Gaano man itago, lulutang at sisingaw pa rin ang mga ebidensya. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.